Hello, good evening. Hello, Kuya. Good evening. Hoy, salamat. Good evening. Kasi, Kuya, gusto ko lang itanong, yung dun kasi kanina, yung actually yung dun sa Condemn Vision, susunod yun na lang siguro yun itatanong. Yun dun kasi sa plinay nyo na video, yung nangangaral sa bus. Hindi ba siya, kasi kumbaga parang dun sa takbo ng diskusyon nyo ni Brother Toto, invalid yung ginagawa niyang pangangaral kasi gospel, dinidiscuss niya yung pumunta tayo kay Kristo para tayo maligtas. Pero kung papansinin ninyo dun sa kanya ring explanation na sa mga huling araw, sabi niya gano'n ng wika, ay magkakaroon ng, syempre, yung mga problema. At higit sa lahat, i-generalize na natin, problema sa lipunan. Ngayon, yung problema sa lipunan na yon, lumalabas na walang pag-ibig, no? Katulad ng pagmumura sa magulang. Mali ba yun na napunta doon sa, kaya napasok yung pagsunod sa kautusan ng Diyos? Mali ba yun? Dahil yung problema na mayroon tayo sa lipunan ay walang pag-ibig. Ngayon, yung kautusan ng Diyos ay nagtuturo din naman na tayo ay umibig sa Diyos, umibig sa kapwa natin. Kaya naipasok yun. Ngayon, ang gusto ko lang malaman, sa inyo hubang perspective, Brother Ronald and Kuya Toto, mali ba yun na magkaroon ng Christian standard of living, yung mga mananampalataya kay Kristo? Good question. Maganda yung tanong niya. Very excellent. Ako, simple lang later na. Sige po. Sige, Brother Toto, go ahead. Anong masasabi mo? Okay. My simple answer to the question, mali ba yun? Hindi. Hindi siya mali to share actually what's happening. Kasi it's a reminder lang eh. Hindi naman, alam na ng tao kung ano yung nangyayari. Ang probably isang masasabi ko lang na hindi niya na-emphasize is that yung salvation part. Kasi nag-shift siya kagad sa Sabbath eh. Kasi ang mangyayari niyan kasi, alam naman natin kapatid, na it goes to the Sunday law pagka napasok ka na sa Seventh-day Adventist. So, ganun kasimple lang yun eh. The context ng gospel is, yes, Jesus Christ, what He did on the cross. Pero ang SDA, ang paniniwala, hindi nga yun eh. Kasi nga, once you're inside the SDA, dyan napapasok yung 28 fundamental beliefs wherein may flaw. And you know naman na if sabi nga kanina, saved na yung tao kaya siya nagkikip ng Sabbath. But the investigative judgment does not say you're saved. The investigative judgment is Ellen White, sabi niya, probation. Huwag sasabihin na ako saved, sabi ni Ellen White. Under probation ang Seventh-day Adventist. And that's the faith that SDA is trying to teach everyone in the faith. That you are under probation. Ngayon, ito ang aking simple belief. Yung good works natin, bunga lang yan ng ating kaligtasan. And that's not a measurement in terms of like, save na ako ba talaga? Kasi nagkikip na ako ng Sabbath. Hindi. Kasi nga, lahat tayo, magkipan tayo ng Sabbath. I'm sure nagkakaroon tayo ng opportunity magsinungaling, whether intentionally or unintentionally. So, pagka nilagay mo sa context or sa perception, concept ng investigative judgment, one unconfessed sin will bar you from entering the kingdom of heaven. That's the context or yung concept na sinasabi ni Ellen G. White. E di ang salvation pala depends on your performance, not on what Christ has done for you. Katulad ko, do I keep the Sabbath? I keep the Sabbath every day. Oh, is that wrong? The question. Sasabihin naman, ano ba yung true day of Sabbath? It's the seventh day according to the Mosaic law. But what is it when I'm in Christ? Isn't every day a wonderful day to rest in Christ? And in fact, pagka hinanap mo sa New Testament, walang sinasabi na the Sabbath day is the day of worship.
Kasi ang definition ng worship is hindi lang yung you will stop from work, hindi ba? So, define mo muna what do you mean by worship, di ba? So, my obedience is the fruit of my faith in Christ. It is not the one that justifies me, but Christ is my justifier. So, kung ano man yung natutunan ko along the way, I don't require other people to do what I do kasi it is Christ that does in for me, through me. So, we need to be clear, are you a saved person now? Do you have the Holy Spirit now? If the answer is yes, then by grace through faith yan. Pero pag sinabi mong no, kasi may phase 2 pa ang aking salvation, why? Because I'm under probation, so hindi pa siya hindi pa siya salvation, under probation. So ibig sabihin nun, hindi ka pa nahuhusgahan. Hindi ka pa saved. Kasi may phase 2 eh. Ano ka, paroled ka lang. Nilabas ka lang. Under probation, paroled ka lang. Hindi ka pardoned, hindi ka justified, paroled ka lang. So Adventist, you're under parole. Sige. Okay naman po, malinaw po yung ano. Kuya Ron, hindi na ako magtatanong ng follow-up question pa doon. Meron pa akong nakalimutan ko yung isa kong itatanong sana. Pero yun kasing meron sinabi si Brother Toto na yung Sabat ay yung bansang Israel ay siya yung bayan ng Diyos sa contention na sa paniniwala ng mga Adventist na ang bayan ng Diyos ay nagsasabat. Yun yung sabi niya, kumbaga parang kung yun yung basis ng Adventist para sabihin na sila yung bayan ng Diyos kung Sabat lang, edi mas bayan ng Diyos bansang Israel. Israel. No? Oo. Talaga. Okay, totoo. Kaya lang, papaano ito yung talata sa banal na kasulatan na nagsasabi dito sa unang Pedro 2:9. Datapwat kayo'y isang lahing hinirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na liwanag. Sa Gis, na ng mga nakaraang panahon ay hindi bayan. Datapwat ngayo'y bayan ng Diyos at hindi nagsisipagkamit ng awa, datapwat tayo'y nagsipagkamit ng awa. Ngayon, ang gusto ko lang i-connecta ito, hindi na bayan ng Diyos yung bansang Israel sapagkat ang bayan ng Diyos ay yun ng mga sumasampalataya kay Kristo na sila ay mga Sabbath keeper din. Well, ang sagot natin dyan sa Efeso 2:15. Hindi inuutos ng Diyos na para maging bayan ka, aanib ka sa bansang Israel. Na parang Gentile ka, magpapatuloy ka rin, magiging proselyte ka ng Israel. Ang solusyon ni Kristo, walang kinalaman ng Israel sa kaligtasan. Pagka binasa natin ang Efeso, isi-share ko lang Kasi magandang tanong mo. Sige. So, ito, isi-share ko lang. Ito, share natin dito. Maganda to kasi Bible to Ito, sabi ni Jesus, hindi tayo nire-require na umanib sa Israel. O yan. Kundi sabi dito, sa mga Gentiles ang kausap dito Sabi dito ni Paul 12, remember that you were at the time separated from Christ, mga Gentiles alienated from the commonwealth of Israel. Hiwalay ang Gentile. And strangers to the covenant of promise. Strangers, kasi hindi naman binigay kautusan ng mga Gentiles Kaya sila stranger sa kautusan. Having no hope and without God in the world. But now, paano sila ngayon naging bayan ng Diyos? But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near
by the blood of By Christ. the blood of Christ. Hindi yung umanib sila sa kautusan ng Israel, nagsabat din sila. Hindi. Blood of Christ ang nag-join sa kanila. For He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility. By abolishing The dividing wall. Hostility. Meron siyang sinasabi na magiging bayan ng Diyos itong mga Hentil kasama ng mga faithful na remnant na faithful Jewish people. Hindi yung aanib ko sa Israel. Hindi. Kundi, anong ginawa ni Jesus para magsama ang Gentiles at Israel? Sabi niya, si Kristo ang ating peace. Siya ang namagitan sa atin. Na ginawa tayong one, who had made us both one. Anong ginawa niya para maging one ang Israel at mga Gentiles? Ang aaniban Gentiles sa Israel? Hindi. Giniba niya ang hostility naghihiwalay sa Gentiles and Israel. Anong giniba ng Diyos? Paano niya giniba? By abolishing the law of commandments expressed in ordinances that He might create Himself. Anong i-create niya? Dahil wala na yung commandments ng Old Covenant. One new man in place of the two, so making peace and might reconcile both to God in one body to the cross. Cross ang nag-reconcile, hindi 10 commandments or commandments ng Old Testament. Ha? It is the cross and the blood of Christ ang nagpaging isa. Kaya ang tawag dyan sa binasa mo sa 1 Peter, kayo ang bayang banal, this is one new man. This is not Israel or this is not Gentile, but a combination of both Israel and Gentile. Kung ba, neutral to. Ang Israel noon, bayan ng Diyos sa Old Testament, pagdating sa New Testament, neutral tong one new man nito. Walang kinalaman ang bansang Israel at covenant ng Israel dito. So, it doesn't mean kasama ang commandment kasi He abolished the commandment para maging bayan ng Diyos ang Gentile. So, there's no way we can tell na kailangan may commandment para maging bayan tulad ng Israel. No. Kasi pag binalik mo yan at sinabi mo hindi inalis yan, bali wala yung ginawa ni Jesus, wala pala siya nagawang one new man. Old man pa rin ang Israel kasi old man yan eh. So, ba't tinawag ng new man? Kasi wala na yung commandments. Hindi na sila under nung kagaya nung sa Old Covenant, Old Testament. Kaya yung binasa mo sa Peter, it refers to the new covenant people. Both Jews and Christians. Wala na kinalaman ang Old Covenant. Yung ibig sabihin, itong nasa unang Pedro 2:9 hanggang 10, hindi na ito Israelites. Hindi na. Hindi na siya. Hindi siya Israelites. And then, Peter is talking, pag tingnan mo sa verse 1:1, ang tinutukoy niya, mga Christians na. Tumutukoy na under po the new covenant. Sa mga bagong mananampalataya, no? Yung mga sumasampalataya kay Kristo. Yes. Under the new covenant. Kaya, hindi na sila sakop ng law and commandments. Entole and nomos yan. Pareho yan. Kaya ceremonial moral law, walang kinalaman doon. Lahat, inabolish na ni Jesus eh. Kailangan i-abolish sa Jesus yun para magkaroon ng isang bagong katawan. Yan ang body ni Christ, hindi Israel. Ang ginamit na pang-abolish, yung cross, ano? The cross, this blood. Kaya salvation natin by grace, hindi by keeping the commandments. By keeping the commandments, opo. By keeping the 10 commandments. Opo, sa inyo pong, na perspective. Anyway, Brother Toto, ako po'y masaya na kayo po ay nakahuntahan ko ng saglit. And kami rin, masaya. Masaya ako. Nakapag-usap ulit tayo. Ako ay inyong napaunlakan ng aking mga. Amen. At harinawa, ako ay dumadalangin na bagaman tayo ay lumalakad na sa magkaibang pananaw at paniniwala, ako ay dumadalangin na sana dumating yung panahon na loobin ng Panginoon na tayo ay magkita doon sa langit na bayan, no? Amen. At tayo ay siguro kung hindi nyo ako makita doon sa langit na bayan, merong aklat ng buhay naman na inyong mababasa ang aking mga kwento kung bakit ako hindi nyo nakakita. Kadalangin ko na kahit na ano pang mangyari ay sumasampalataya ako sa Panginoon na ang aking lahat ng mga kaibigan at mahal sa buhay. Kasama po kayo, Kuya Ron. Amen. Thank you. Makita kayo sa langit na bayan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Salamat. Hallelujah. Po. Salamat. Good night, brother.
Welcome pa palagi dito, ha? Pag gusto mo tumawag. Thank you, Brother Robin. Thank you, Robin. Sige. Alright, thank you. Ang masasabi ko lang kay Brother Robin, magkikita tayo. Why? Because yung heart niya talaga makikita mo na I don't know if he is a born Adventist or a convert. Pero ganun din yung feeling ko nung time na yun years ago, na I wasn't really very sure. Pero yun nga, yung parang sa loob ng heart ko, para kay ano pa, na dumating si Kristo kung ang pagbabasihan lang naman ng kaligtasan ko ay yung pagsunod ko sa kautusan. Na naka-focus lang naman dun sa fourth commandment. Yes. So, dumating ako dun sa punto, yun nga, nung may nagpaliwanag katulad ninyo, napaliwanag ninyo what righteousness is all about. It's not about us. It's all about Christ. Amen. And hindi pumunta si Christ dito para ipakita sa atin paano gawin na yun nga, de gawin ninyo kasi nakayanan ko kayo pa. Ganon. Ganun nga eh. Pumunta siya dito para sa akin. Pumunta siya dito para iligtas tayo. Hindi para pakita sa atin paano lumangoy. Oo. Diba? Kasi lunod na that's a good illustration. That's a good illustration. I am a person who is drowned. In fact, I'm a dead person. Because of sin. So sinagip niya ako sa sa dagat, patay na ako. Amen. Ni-revive niya ako at sinakay niya ako sa sasakyan niya. Sabi niya, relax ka lang, magpahinga ka na dito. Versus yung concept na you have to work for your salvation by keeping, nakadepende sa iyong obedience. Nakita ka ni Kristo, sabi niya, ito libro, matuto kang lumangoy. Pero paano ka matutong lumangoy kung patay na ako? Yes, yun ang point natin. Hindi mo pwedeng turuan ng kabutihan ang patay na tao. Kasi patay na nga eh. Tama. So ang ginawa ni Kristo muna sa atin ay ibinuhay niya tayo sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. By faith yan. Ngayon, itong tinuturo, yung morality na ito, inukit niya na yan sa puso natin. In fact, yun nga yung turo nyo kanina na we were created in God's image and likeness. Ni-restore niya yung yung new creation. Image niya. Yes. Actually, hindi restore ang word eh. Binigyan niya tayo ng new identity which is called the new creation. New creation. Yun ang hindi maintindihan ng maraming SDA. What is the new creation concept? Yeah. Kasi when I ask my friends, sabi niya, pareho lang yun. Ang difference lang is si Christ, binibigyan ka ng lakas para ma-keep mo yung kautusan. Sabi ko, hindi eh. Bakit hindi niya nalang binigyan ng power yung mga Hudyo para ma-keep nila yung kautusan? Hindi. Bakit kailangan mamatay pa siya? Di sana, ganito, papakita ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Tanggapin nyo ang Espiritu ng Diyos ngayon din. At magpunta kayo sa templo o mag-alay kayo ng mga hayop. Pero ngayon, makikip nyo na ang law perfectly. Andito na ako eh. Tinuro ko na, pinakita ko na sa inyo. Pumunta ako sa templo. 12 years old pa lang ako, nagtuturo na ako sa templo. By now, naintindihan nyo na. So, ba't hindi ganon? Bakit kailangan siya mamatay? So, yun yung point ko na that sets me free from the law of sin and death. Kasi alam niya na we are really, by nature, dead. So, babalik tayo dun sa nalunod. Ang nalunod, patay na. Maganda yung illustration mo. Kasi ngayon, si Kristo, hindi siya pumunta sa video natin para turuan tayo lumangoy. Ganun nga, yun nga. Ikaw sa video na pinanood natin kanina. I'm sorry, natatawa lang ako kasi nga ganun, naisip ko yung sarili ko dati na ini-insist ko hindi, tinuturuan tayo ni Kristo lumangoy kasi yun din yung argument sa akin. Jesus Christ kasi daw sa Adventist concept, naparito siya para bigyan tayong example na kaya natin to pa rin ng utos, di ba? Turuan ka lumangoy, tapos bibigyan ka niya ng salbabida. Ayan, lumangoy ka, papunta ka dito sa barko. Ayan, di ba? Ganyan concept nila eh. Patay na nga ako eh, paano ako matututong lumangoy? Paano tuturuan ang patay lumangoy? Paano tuturuan ang patay lumangoy? So ngayon, nung binuhay ka niya,
Ngayon, tuturuan ka niya, tatapon ka niya sa dagat. Ayan, lumangoy ka. Ligtas mo sarili mo. Tinuruan na kita. Hindi ganon. Nakasakay ka na sa barko niya eh. Kaya nga Noah's Ark, hindi ba? Tama. That's the concept of Noah's Ark. Jesus is our ark. We are in the ark. We are clean and unclean together in the ark. Ganda. Kasi nga, dyan sa illustration mo na nalunod, magagamit ko rin yan sa mga Adventist na ang concept ng salvation ng Adventist, si Kristo, sa concept ng salvation ng Adventist, nalulunod yung mga Adventist. Dahil sa kasalanan. Ngayon si Kristo, naging tagapagligtas si Kristo, in a sense, na tinuro sa kanila kung paano maligtas. Binigyan siya ng instruction, ito iwagay-way mo yung kamay mo, paa mo, para hindi ka malunod. Katulad ng ginagawa ni Jesus, pinapakita ng example niya. Sa concept naman ng Bible, hindi ang tayo, hindi lang tayo nalulunod, patay na tayo, lumulutang na tayo sa dagat. So, si Jesus Christ na parito, hindi para yung taong nalulunod na sa dagat, patay na. Tuturuan pa niya lumangoy. Walang Diyos yun. So, ang ginawa ni Jesus, binuhay muna niya yung tao. Binigyan niya ng eternal life, na-regenerate niya. Ni-resurrect niya. Binigyan niya yung buhay. New creation. Kaya yung tao, kasi nabuhay siya, and then, of course, tsaka na siya natutun lumangoy. Hindi dahil tinuruan ni Kristo, kundi dahil binuhay siya ni Kristo. Yan ang tinuturo natin sa mga kaibigan nating Adventist. Yung pinapangaral sa bus kanina, nangangaral sa bus kanina, ang concept niya, yung Kristiyan niya, paano lumangoy. Sinasabi niya, malapit na dumating si Kristo. Malapit na dumating. Ang gawin, ibig sabihin, magsisi na kayo, mag-aral na kayo lumangoy. Ito, paniwalaan nyo, tama ang Sabado, mali yung Linggo, at ang utos ng Diyos, 10. Binigyan lang siya ng manual kung paano maligtas. Mali yung breaststroke, dapat hindi gano'n. Hindi backstroke, dapat breaststroke. So, hindi gano'n. Tsaka yung mga tao na pinipilit na mangilin ng Sabat, tumunod sa Ten Commandments, hindi magagawa ng tao yun kasi hindi pa sila saved. Patay pa yung espiritu ng mga taong ito. Ba't mo tuturuan ang sumunod sa utos ng Diyos? Patay. Yung sinasabi mo kanina. Patay niya, paano mo tuturuan lumangoy? Ang tao, hanggang hindi na-regenerate ni Jesus, patay yan. Kaya nga, total depravity ang tawag yan. The humans are total depraved. We are dead for sins. So dapat, itinuro muna niya paano sila mabubuhay sa pamamagitan ni Kristo. Tsaka niya bigyan ng instruction kung anong gagawin para paglingkuran si Kristo. Tingnan niyo yung nabanggit ni Robin kanina, ni Brother Robin. Sabi niya, they ang Israel, di ba? Mas mahigit pa nga ang pag-keep nila ng Sabbath kaysa sa 7th day. So bakit hindi sila ligtas? Kasi patay sila eh. They're dead to sin. They're dead. Kaya nga, yun yung sinabi ni Kristo sa mga Pariseo, na sabi niya, pag hindi kayo naniwala sa akin, you are still dead to sin. Patay pa rin kayo sa mga kasalanan. Ibig sabihin lang nito, Brother Toto, yung pangingilin ng Sabat, kahit patay sa espiritu, kayang gawin. Di ba? Kahit patay sa espiritu, kayang gawin. Yung mga Israel, patay sa espiritu yan eh. Hindi siya naniwala kay Jesus eh. So, hindi garantiya na porque nakakapag-Sabat, sa Diyos na. Ang Israel, patay sa espiritu yan. They reject Jesus. Ba't nakakapag-Sabat sila? Mas mahigpit pa sa Adventist. What more yung mga Adventist na masyadong lang nangahawak sa Sabat, kami, Sabat keeper, pero hindi naman talaga converted ang puso kay Kristo. Asa ng kaligtasan doon? Yan ang pinapoint natin dito. So yun po yung I think in a very simple illustration nakuha na natin na paliwanag. Ang ganda na illustration doon. Babalik ko na lang, kung lunod ka na, tuturuan ka pa ba ni Kristo lumangoy, patay ka nga. Patay ka ngayon, ang other side naman doon, kung binigyan ka niya ng bagong buhay, yung new creation, so nakasakay ka na sa kanya. Kasi nga, nakapahinga ka na. Come unto me. All you are weary. Weary na. Pagod na yung mga Israelites kasi na kakikip. Parang walang katapusan. Biro mo, every day, they will have to present yung morning and afternoon sacrifices. And every year, they have to reconcile the whole nation through a high priest again and again and again.
So, walang katapusan. Nung dumating si Kristo, sabi niya, "Come unto me, all you who are weary and heavily laden." Yun yung yun yung parang pagod na siguro kayo, no? Ito, bubuhayin ko kayo ngayon. At ito na yung bagong paraan. Ako ang bagong sardote. Yung dating sardote na si Aaron, wala na yon. Yes. So with a new priest, sabi nga, comes a new law. Kaya nga ang tinawag niya doon sa bago niyang kautusan is the law of the Spirit of life. Hindi kasi yung Ten Commandments, yung Mosaic, yung Torah is the law of sin and death. So nung dinala ni Kristo tayo sa by grace through faith, that's the law of the Spirit of life, means the Holy Spirit now seals us with the righteousness of Christ through His blood. Kaya nga, blood is a very important and significant element sa new covenant. And in Hebrews chapter 13 verse 20, doon in-specify ni Jesus yun through the book of Hebrews. And happy ako kung maintindihan ito ng kahit na 3 or 4 lang na nakikinig ngayong gabi. Kasi nga, that is the truth that sets you free from the law of sin and death, which condemns every person that believes that by law keeping, they maintain their salvation. They're never saved in the first place if they think that way, because it is the unrenewed life. It is an old creation practice na you think you can save yourself. Kaya nga yung tanong ni Robin kanina na tumawag sa atin, ano daw ang masama na i-connect niya yung Ten Commandments nung nangangaral sa bus dun sa second coming? Sabi ni Robin kanina, di ba tinuro nga sa huling araw magiging masama ang tao, di ba, kalayawan. So tama lang ituro daw ang Ten Commandments kasi pagka nasunod din ng Ten Commandments, maaayos ang buhay nila. But yun nga sinasabi natin na maling concept ng kaligtasan. Paano mo tuturuan ng Ten Commandments ang taong hindi pa na-regenerate ang puso? Patay siya eh. Patay siya sa paningin ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya nga nagagawa niya yung mga masasamang ginagawa sa huling araw. Tapos tuturuan mo, itong solusyon, sumunod ka sa Ten Commandments. No. It's not the Ten Commandments ang solusyon sa taong makasalanan. Kasi nga sa Ten Commandments, pinapakilala pa lalong makasalanan siya. Ang solusyon dyan, yun si Jesus Christ. Because Jesus, when you accept Jesus as Lord and Savior, hindi niya babaguhin yung panlabas mo. Ten Commandments, panlabas lang yan eh. External lang yan eh. Ang kaibahan sa Christianity, pag tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, papasok siya sa puso mo, lilinisin at babaguhin niya ang puso mo. Ang kailangan ng tao, hindi external na sundin mo itong bawal, ito hindi. Hindi yun. Hindi na umubra sa Israel yun eh. Hindi umubra sa Israel eh. Ang problema ng tao, puso, hindi panlabas. So ang new covenant under Jesus Christ, to His blood and to the cross, ang ganyang sistema ng kaligtasan nagsisimula sa puso. Babaguhin niya muna ang puso, tsaka ang pagbabago, lalabas yan sa external, sa panlabas. Ang Ten Commandments, pinasusunod mo lang ang tao, panlabas lang yan. Na hindi kaya ng tao kasi nga patay siya sa espiritu. Pero pagka pinatanggap mo muna yung tao kay Kristo at Savior at tinanggap niya sa kanyang puso, Jesus Christ will cleanse his heart. He will create a new heart, sabi nga, a regeneration. And then, tsaka siya, kahit hindi mo naturuan ng Ten Commandments, He will seek everything that is good, not necessarily the Ten Commandments. Yan ang point natin doon. Amen.